Nang ibukas ni Gladys ang mga mata, ay natagpuan niyang sariling nasa dalampasigan pa rin. Nakadapa siya sa buhangin. Kahit nanghihina ay pilit pa rin siyang tumayo. Ang babaeng may kwintas pala na nagpapakita sa kanya yung unang asawa ni Gardo at ito ang ina ni Lara. Ipinakita nito sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ang mga pangyayari. Ngayon ay alam na niya ang lahat. Pinatay ni Trina ang unang asawa ni Gardo. Napakasama pala ng kaibigan niya at nagagawa pa nitong saktan si Lara. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Wala siyang dapat itakas kundi si Lara. Ito ang biktima ng lahat ng nangyayari. Babalik siya sa gubat para itakas ang bata. Madilim na nang marating niya ang bahay ni Trina sa gubat. Tahimik ang kapaligiran. Walang ilaw sa loob ng bahay nang pumasok siya. Nang masanay na sa dilim ang mga mata, ay tahimik niyang nilibot ang kabahayan. Walang katao-tao sa loob ng bahay. Kahit si Gardo at Trina ay wala. Nasaan na sila? Hindi kaya may hindi magandang ginawa si Gardo kay Trina? Diyos ko, wag naman sana. Papalabas na siya sa madilim na bahay na iyon nang makarinig siya ng boses na nanggagaling sa likod bahay. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Boses ni Lara. Dahan-dahang nagtungo sa likod bahay si Gladys at hindi nga siya nagkamali. Naroon si Lara. Nakatalikod ito at parang may kinakausap. Pero wala naman siyang nakikitang kausap nito. Nagsasalitang mag-isa si Lara. Lara, tawag niya at hinawakan niya ito sa balikat na ikinalingo ng bata. Sinong kausap mo? Tanong pa niya. Ang inay Alena ko po. Sa ilang araw na nakasama niya si Lara, ay ngayon lang niya ito narinig na magsalita. Kausap mo si Alena? Tanong niya. Kausap ko ang inay Alena. Sobrang kinilabutan si Gladys sa sinabi ni Lara. Paano nakakausap nito ang taong patay na? Ang sabi ni inay, huwag akong papayag na may mananakit sa akin. Pagpapatuloy ni Lara. Niyakap niya si Lara. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon wala nang mananakit sa iyo. Isasama kita sa Manila. Isinama ni Gladys si Lara sa Manila. Inampon niya ito at itinuring na parang tunay na anak. Kasama na niya ito sa naninirahan sa bahay niya at sa susunod na taon ay pag-aaralin na rin niya. Nasa normal na ang lahat pero may napapansin lang si Gladys kay Lara. Lagi itong nag-iisa at ayaw makipag-usap. Hindi na naman ito nagsasalita at parang laging malalim ang iniisip. Kaya naman hindi mawala ang pag-aalala ni Gladys. Nang araw na yun ay aalis na ang kasama ni Gladys sa apartment na si Pauline. Umalis na kasi ito sa pinagtatrabahuhan nila bago may bago na itong trabaho sa Cebu. Malulungkot ako kasi wala na akong makakasama. Sabi ni Gladys habang pinanunod ang pag-iimpake ni Pauline. Naku, ito naman, anong ginagawa ng internet, no? Sabi pa ni Pauline, saka may makakasama ka pa naman dito, diba? Yung ampon mo, si Lara. Lumungkot ang mukha niya. Parang wala rin naman akong kasama kasi di naman siya nagsasalita. Speaking of Lara, bakit ba parang may sariling mundo yun? Parang luka-luka. Hinampas niya sa braso si Pauline. Grabe ka. Di naman, marami lang pinagdaan ng traumatic experiences yung bata. Naku, ewan ko lang ha. Baliw yata ang batang iyon. Kapwa natigilan silang dalawang makita nila si Lara sa pintuan ng kwarto. Nakatitig ito sa kanila. Habol ni Gladys ang hininga niya nang bigla siyang magising isang hating gabi. Napinagnipan niya kasi si Trina at lumuluha ito ng dugo. Ano kayang ibig sabihin nun? Hindi kaya ang kailangan pa niyang bumalik sa bahay ni Trina. Iginala ni Gladys ang paningin niya pagkababa ng bangka. Kasama ang ilang mga pulis ay bumalik sila sa Polillo Island para alamin ang nangyari kay Tim. Hindi niya isinama si Lara. Pinabantayan niya muna ito sa isang kakilala. Madali naman narating nila ang bahay ni Trina dahil halos kabisado na niya ang daan. Habang hinahanap ng mga pulis sa gubat si Gardo at Trina, ay natiling muna si Gladys sa loob ng bahay ni Gardo. Bawat sulok ng bahay na yun nagsilbing saksi sa mga karumal-dumal na pangyayari. Napatayo siya nang may pulis na pumasok. Ma'am Gladys, may nakita po kaming kalamsay ng babae sa likod bahay, sabi ng pulis. Agad na napasunod si Gladys sa likod bahay at nakita nga niyang nahukay na kalansay. Makikita kaagad na babae ito dahil sa kasuotan nito. Tinapangan niya ang sarili at nilapitan ng kalansay. Isang kwenta sa legang agad niyang napansin. Alena, bulong ni Gladys. Hindi siya maaaring magkamali. Sa suot nitong kwintas ay alam niyang si Alena ito, ang nanay ni Lara, ang babaeng pinatay ng kaibigan niyang si Trina. Ilang sandali pa ay muling may natagpo ang dalawang bangkay ang mga pulis. Mababaw lang ang pinagbaunan ng dalawang bangkay na malapit sa isang punso. Tama, ito yung bungo na nakita niya nang tumatakas sila ni Trina.
Pero natigilan silang makita ang kasuotan ng dalawang bangkay. Ito ang damit na madalas na suot ni Nagardo at Trina. Dali-dali niyang nilapitan ang mga ito. Si Nagardo at Trina yan ah. Tukoy niya sa naaagnas ng mga bangkay. Sila po ba yan? Tanong na sa kanya ng pulis. Opo, sigurado po ako. Nanginginig niyang sagot. Hindi niya akalaing patay na ang dalawa. 1 linggo pa lang ang nakakaraan matapos ang pagtatangkang pagtakas ni Trina. Sa tingin po kasi namin 1 buwan ang patay ang dalawang bangkay na yan, sabi ng pulis. 1 buwan? Gulat na sabi ni Gladys. Pero nakasama ko pa si Lagardo at Trina noong 1 linggo. Imposible po. Sigurado po kami 1 buwan ang patay na natagpuan nating mga bangkay. Giit ng pulis. Sandaling lumayo si Gladys para mag-isip. Ayon sa mga pulis ay 1 buwan ang patay si Nagardo at Trina. Kung ganun sino ang Gardo at Trina na nakasama niya noong 1 linggo lang, maaari kayang multo na lang ng mga ito ang nakasama niya. Kaya pala laging mag-isang kumakain noon si Lara kasi ang totoo mag-isa talaga itong nakatira sa bahay. Kaya pala laging malungkot ang mga mata ni Trina. Dahil ang totoo ay matagal na itong pala. Kaya pala humihingi silang tulong doon sa bangkero nang binubugbog ni Gardo si Trina. Ay nagtataka yung bangkero kasi ang totoo ay walang Gardo at Trina na nakikita yung bangkero. Siya lang ang nakakita sa mga ito. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Maluwag na ang dibdib ni Gladys nang umuwi siya ng Manila. Pinalibing niya ng maayos ang mga labi ni Trina, Gardo at Alena. Hiling niya na manahimik na ang kaluluwa ng tatlo. Pero sa kasalukuyan ay isa pa ring misteryo kung sino ang pumatay kina Gardo at Trina. Isang palaisipan na patuloy ni re-resolba ng mga pulis. Isang gabi ay napagdesisyon niyang sunugin ang sulat na ipinadala sa kanya ni Trina noon. Dala ang lighter ay lumabas siya ng bahay at sinunog ang sulat. Naisip niya na ang mismo kaluluwa ng kaibigan ang magpadala sa kanya ng sulat. Marami talagang bagay sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. May mga bagay na tanging Diyos lang ang nakakaalam. Sa tuluyang paglamon ng apoy sa sulat ay hindi napigilan ni Gladys ang lumuha. Luha para sa sinapit ni Trina. Ang matalik niyang kaibigang minsan nang iniligtas ang buhay niya. Pagpasok niya sa bahay ay gano'n na lang ang pagkataranta niya nang makita niyang nakandusay sa sahig si Lara. Lara, sabi niya, agad dinaluhan ng bata. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Nang makonfine na si Lara ay agad kinausap ni Gladys ang babaeng doktor na nag-examine dito. Doktora, kumusta na po si Lara? Nag-aalala niyang tanong. Okay na po ang pasyente. Maaari na siyang makalabas mamaya pero ano doktora? Huwag kang mabibigla. Lara is 3 months pregnant. Deklara ng doktor na sobrang ikinagulat ni Gladys. Nang araw din iyon ay nailabas na ni Gladys ng ospital si Lara. Habang nasa salas ay gulong-gulong ang utak niya. Iniisip niya ang kalagayan ni Lara. Paano at sino ang nakabuntis dito? 12 anyos pa lang ito. Napakabata pa nito para maging isang ina. Naisuklay niya ang kamay sa buhok at tumayo na siya para pumunta sa kwarto. Nagimbal siya nang makitang pinapakailaman ni Lara ang laptop niya at aksidenteng pinag-delete nito ang mga reports at presentation na pinaghirapan niya ng ilang araw. Umakit sa ulo ang dugo niya at malakas niyang nasampal si Lara. Anong ginawa mo? Bakit mo pinakailaman ang gamit ko? Galit na sigaw niya. Matalim ang mga mata ni Lara na nakatingin sa kanya habang sapo ang nasaktang pisngi. Maya-maya ay biglang tumunog ang telepono. Inis na nagtungo sa sala si Gladys para suotin ang telepono. Hindi niya akalaing na wala ang pinaghirapan niyang reports at presentation. Ipe-present pa naman ang mga yun bukas sa opisina. Hello, Senator. Sabi niya pagkadampot ng telepono. Ako po si P. Otto de Guzman. Kayo po ba si Gladys Rivero? Sabi ng nasa kabilang linya. Ako nga po, bakit po? May suspect na po kami kung sino ang pumatay sa mag-asawang Gardo at Trina. Talaga po, sino po? Hindi na napakinggan ni Gladys ang sasabihin ng pulis dahil may biglang pumalo ng matigas na bagay sa kanyang ulo na ikinawala ng kanyang malay tao. Dahan-dahan ang pagmulat ng mga mata ni Gladys. Nasa kwarto siya. Naramdaman niya ang kirot ng kanyang ulo. Gagalaw sana siya pero nagulat siya nang makita niyang nakatali siyang paupo sa bangko. Pagtingin niya sa harapan ay nakita niya si Lara na may hawak na matalim na kutsilyo. Lara, ano ito? Pakawalan mo ako, utos niya. Ayoko. Galit na sigaw nito sa kanya. Sinaktan mo ako. Sasaktan mo lang ako uli. Nanlilisi ka mong mato. Lara, hindi. Nabigla lang. Tama na. Ang sabi ng inay Alena ko. Lahat ng mananakit sa akin ay patayin ko. Katulad ka rin ni Itay Gardo at Trina. Sinaktan niyo ako. Parang biglang lumaki ang ulo ni Gladys sa sinabi nito. Huwag mong sabihin, natigilan si Lara. Ikaw ang pumatay kay Trina at Gardo. Umalakak si Lara.
Oo, pinatay ko sila at papatayin din kita dahil sinaktan mo ako. Wala na sa katinuan ng pag-iisip ni Lara. Matagal na. Pero bakit mo sila pinatay? Dahil masasama sila. Si Trina pinatay niya ang inay, kaya pinatay ko siya. At ang itay Gardo naman, paulit-ulit niya kong ginahasa. Umiiyak na deklara ni Lara. Napamang si Gladys sa narinig. Ibig sabihin si Gardo ang nakabuntis kay Lara. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang itinas ni Lara ang hawak na kutsilyo para saksakin siya. Pero bago pa tumama sa kanya ang kutsilyo, ay biglang lumitaw sa tabi ni Lara ang duguang multo ni Trina. Hinawakan nito sa braso si Lara, kaya hindi nito naituloy ang pagsaksak sa kanya. Hindi makapaniwala si Lara na nasa tabi niya ang multo ni Trina. Napatras siya at nabitawan niya ang hawak na kutsilyo. Bakit nandito ka? Patay ka na. Pinatay na kita. Pinatay na kita. Parang baliw na nagsisigaw si Lara at nagtatakbo ito palabas ng apartment. Tumakbo siya nang hindi alam ang patutunguhan. Sa pagtawid ni Lara sa kalsada, hindi niya napansin ang paparating na truck. Walang buhay nang nagpagulong-gulong ang katawan ni Lara nang humampas ito sa naturang sasakyan. Sa loob naman ng apartment ay panay ang iyak ni Gladys. Wala na doon ang multo ni Trina. Hindi kasi siya makapaniwala na sa ikalawang pagkakataon ay nagawa siyang iligtas ni Trina sa kamatayan. Taimtim siya nagpasalamat.